إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpapugkop kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ni Allah sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw sa pagkatayo niya ng patnubay, ay walang sino man ang maaring makapaggabay sa Kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin ni ban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang at wala siyang katambal. At tayo rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na nagpakabuti at tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapayuhan ko ang aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, matakot kayo kay Allah ng tunay at tamang pagkatakot at huwag ninyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan maliban na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi pa ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. O kayong mga sumasampalataya, katakutan ninyo ang Allah at magsalita ng pawang katotohanan, pawang kabutihan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, upang gabayan kayo ni Allah na maituwid ang inyong mga gawain at patawarin kayo sa inyong mga pagkakasala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sino mang sumunod kay Allah at sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang makakamit ang dakilang tagumpay hindi lang sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay, sa pagpasok niya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa khutbah na ito ay nais nating banggitin ang pagpapaliwanag ng ating mga ulama patungkol sa kahalagahan at kahulugan ng sunnah. Unang pagsunod sa sunnah, pamamaraan, tradisyon ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang panganib ng pagsalungat nito. Sinabi ng ating mga ulama, ng mga muhaddithin na bihasa sa larangan ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanilang ipaniniwanag ng detalyado ang kahulugan ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lagi nating naririnig.
upang ating maunawaan. Sinabi nila, as-sunnatun nabawiyyah, ang sunnah ika, sabi nila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, hiya kullu ma udifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ito, sabi nila, ang anumang nauugnay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan natin mga kapatid sa Islam, yung kahulugan ng sunnah. Ito, sabi nila, ay anumang iniuugnay o nauugnay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyah aw sifatin khuluqiyyah. Nagbanggit sila ng 5 puntos na dapat maunawaan ng bawat Muslim. Nang sa ganun, maintindihan niya ang kahulugan ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maging tumpak yung kanyang pag-aangkin na siya ay sumusunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una, sabi nila, hiya min qawlin kullu ma udifa ila an-nabi. Lahat ng inuugnay sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, min qawlin, maging ito man ay sa pamamagitan ng pananalita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw fi'lin, o sa mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kilos, aw taqririn, o ang anumang kanyang ipinahintulot, aw sifatin khalqiyyah aw sifatin khuluqiyyah. At sinabi pa nila, maging ito man, sabi nila, ay katangiang panlabas o ito man ay katangiang panloob. Sinabi nila mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang sunnah ay mas mauunawaan natin kapag naunawaan natin yung tinatawag na anwa'us sunnah. Mga bahagi ng sunnah. Una, sunnatul qawli, sunnatul qawliyah. Yung sunnatul qawliyah. Sunnah ni Propeta Muhammad, pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Sinabi nila, hiya al-aqwalun nabiyyi yansibuha as-sahabi. Ito daw, sabi nila, ang mga pananalita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay, na iulat ng kanyang mga sahaba. Tulad ng pagsabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, innamal a'malu binniyat. Katotohanan na ang lahat ng gawain ay naaayon sa ating layunin. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. At ang bawat isa ay gagantimpalaan depende sa kanyang layunin. Ang salitang ito, mga alipin ng Allah, na mutawi mula sa bibig ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinalita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na narinig ng mga sahaba at kinila itong isinalaysay sa mga tao. Ito yung halimbawa ng sunnah sa pananalita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung kanyang pagdidikir, pagsasabi ng astagfirullah, astagfirullah ng isang beses o higit pa, kabilang din ito sa sunnah sa pamamagitan ng pananalita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang mga pangaral, kabilang ito sa mga sunnah na ginagamitan ng salita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, mga alipin ng Allah, as-sunnatu sunnatun fi'aliyah. Yung sunnah, pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga gawain. Ang tinutukoy, sabi ng ating mga ulama, ay yung pagkilos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulad na lang halimbawa ng kanyang mga partikular na kilos sa pagsasagawa ng salat. Nagsala siya, 4 na rak'a ng zuhur, 4 na rak'a ng asar. Yan ay sunnah sa pamamagitan ng kilos o gawain ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magdasal kayo kung paano ninyo ako nakitang isagawa ito. Yun ang sunnah, halimbawa ng mga gawain, sunnatul fi'liyah. Sunnah, pamamaraan ni Propeta Muhammad sa pamamagitan ng kanyang kilos o gawain. At pangatlo, mga alipin ng Allah, upang lubos nating maunawaan ang kahulugan ng sunnah, sunnatu at taqririyah. Yung sunnah, sabi na ng ating mga ulama, na ipinahintulot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah, may mga pagkakataon na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meron siyang partikular na gawaing nakikita sa kanyang mga sahaba, hindi man niya ginawa ang gawain na yun, subalit siya ay nanahimik, nangangahulugan sa ating, sabi ng ating mga ulama, na yun ay tinatawag na ikrar, takrir,
pagpapahintulot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng ginawa ng ilan sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nung sila ay kumatay ng isang hayop sa disyerto na tinatawag na uri ng bayawak sa disyerto, kanila itong kinatay. At nung nakatay nila ito, kinain nila, niluto nila, at pagkatapos kanila itong kinain. Nakita ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang harapan, subalit hindi niya sila pinagbawalan at hindi rin naman siya kumain doon sa kinatay na hayop na yun. Kaya sabi ng ating mga ulama, ito ay nangangahulugan na takrir, pagsang-ayon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat kung yun ika ay haram, ay ipagbabawal yun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nung bumaba yung aya patungkol sa pagbabawal ng alak, ang mga sahaba ay pinagtatapon yung mga alak na yun. Nakita yun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subalit hindi niya sila pinigilan, nangangahulugan na ito ay kanyang ipinahintulot. Takrir ang tawag doon, mga alipin ng Allah, ayon sa ating mga ulama. Mga katangiang panlabas, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatin khalqiyah, katangiang panlabas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya ay mapalinis, siya ay mayroong maputing ngipin, siya ay maayos sa kanyang pananamit. Mga alipin ng Allah, ito yung katangiang panlabas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung tayo ay nagpapanatili ng kalinisan sa ating katawan, ito ay nangangahulugan din ng pagsunod natin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw sifatin khuluqiyyah, o katangiang panloob ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulad ng kanyang pagiging matapat, tulad ng kanyang pagiging matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala, malambot yung kanyang puso. Kapag tayo ay nagtaglay o sumunod sa ganitong katangian ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunay na nasunod natin ang diwa ng sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tandaan natin, mga alipin ng Allah, itong 5 puntos na dapat nating maunawaan at masunod, maisabuhay upang sa ganun ay maging karapat-dapat tayo sa pag-aangkin na tayo ay mula sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sumusunod sa mga Muslim na sumusunod sa sunnah, pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang pananalita, sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga ipinahintulot, sa kanyang katangiang panlabas, at sa kanyang katangiang panloob. Ito sabi ng ating mga ulama, ang kahulugan ng sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kapag ating naisabuhay, mga alipin ng Allah, ang sabi ng Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sino mang sumunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumunod kay Allah at sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiyak na sila yung mga Muslim na magkakamit ng dakilang tagumpay. Hindi lang dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay sa pagpasok nila sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkaraang maunawaan natin ang ibig sabihin, kahulugan at kahalagahan ng pagsunod sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa pangalawang khutbah naman na ito ay nais nating magbigay ng paalala patungkol sa panganib ng pagsalungat sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o di kaya yung paggawa ng tinatawag na bid'ah o mga gawaing pagsamba na walang basihan sa Quran at sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batid natin, mga alipin ng Allah, na kabilang sa kondisyon upang tanggapin ni Allah ang ating mga pagsamba sa Kanya ay nangangailangan ito ng pagkakaroon ng ikhlas. Sinsirong layunin, dalisay na layunin para lamang kay Allah. At yung pangalawa na napakahalaga,
kailangan ito'y umalinsunod sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umalinsunod sa kung paano ginawa, itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat gaano man kaganda ang layunin ng isang Muslim sa kanyang gagawin, kahit anumang gawain na yan, kung ito ay sumasalungat sa sunna, katuruan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay hindi ito tatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Sinabi ni Allah, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, sa mga nagsasabi na kung sila ay tunay na nagmamahal kay Allah, kung tayo daw o tayong mga Muslim ay nag-aangkin na minamahal natin ng Allah, paano natin ito mapapatunayan mga alipin ng Allah? Ang utos ni Allah, fattabi'uni, sundin daw natin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doon natin mapapatunayan yung ating pagmamahal kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag ginawa natin ito mga alipin ng Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Mamaahalin tayo ng Allah at patatawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Yan yung dakilang gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng Allah. Kapag sinunod natin siya, ang Allah, at ang sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bid'ah ay siyang kasalungat ng sunnah. Ang bid'ah ay anumang pinasimulan ng walang nauna rito o makabago o anumang idinagdag, ibinawas, binago, inimbento sa relihiyong Islam. Mga gawaing pagsamba na wala namang basihan sa Quran at sa sunnah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga taong gumagawa ng mga gawaing pagsamba o nag-iimbento ng katuruan na wala naman sa Quran at Sunnah, sinabi niya, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Sino man ang gumawa ng mga gawaing pagsamba na hindi namin itinuro, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa rad. Ito ay hindi tatanggapin sa kanya. Ito ay itatakwil sa kanya. Ito ay mawawalan ng saysay pagkos siya lamang ay magkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nagbabala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga taong gumagawa ng mga gawaing pagsamba na walang basihan sa Quran at Sunnah. Ibig sabihin sila ay nag-iimbento ng katuruan na wala naman sa Islam at kanila itong ipinapangaral o isinasabuhay. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin-nar." Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layuan ninyo, iwasan ninyo ang anumang pagbabago sa relihiyon. Pag-iimbento sa relihiyong Islam sapagkat lahat ng ito ay bid'ah, innovation, at lahat sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng innovation, mga bid'ah sa Islam, ay pagkaligaw. At anumang pagkaligaw o lahat ng pagkaligaw, kulla bid'atin dalalah, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahat ng bid'ah ay pagkaligaw, wa kulla dalalatin finnar. At lahat ng pagkaligaw ay patungong apoy ng impyerno ng Allah. Patungong impyerno, parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito kapanganib mga alipin ng Allah. Yung pag-iimbento ng mga katuruan sa Islam. Lahat ng ito ay pagkaligaw at lahat daw ng pagkaligaw ay daan patungong apoy ng impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa napakalaking halimbawa ng bid'ah o pagbabago sa relihiyon ay yung kasalukuyang ipinangangalandakan at ginagawa bagkus ginawa pang holiday ng ilan sa mga nagsasabing Muslim na sumasalungat sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ito yung tinatawag na Maulidun Nabi. Yung kanilang pagse-celebrate, ginagawa nilang holiday, kapistahan ang kapanganakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung ipinanganak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunay
na nalugod ang mga nilikha ng Allah. Subalit wala ni isa man sa kanila ang nagdiwang nito ng taunan. Magkaiba yung ipinanganak siya sa taon-taon na ipinagdiriwang ang kanyang kapanganakan na ginagawa ng mga nagsasabing mga Muslim na sumusuway sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan sinasabi nila mga alipin ng Allah na sa buwan ng Rabiul Awwal, sa ika-12 ng Rabiul Awwal, sabi nila dito daw ipinanganak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay napakalaking kasinungalingan mga alipin ng Allah. Sapagkat mga alipin ng Allah, ang ating mga ulama ay nagkaisa na walang sino man ang nakatitiyak ng eksaktong petsa, buwan, o araw ng kanyang kapanganakan. Oo, merong hadith na naiulat na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nag-aayuno siya ng Lunes sapagkat ito yung araw ng kanyang kapanganakan. Pero yung petsa at buwan, wala ni isa man ang nakakaalam mga alipin ng Allah. Bagkus mga alipin ng Allah, ang mga ulama, nagkaisa sila na sa ika-12 ng Rabiul Awwal, ito yung araw ng kamatayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito yung araw na ipinagdiriwang ng mga ligaw na sekta ang kanilang sinasabi na kapanganakan daw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi yung kapanganakan niya ang kanilang ipinagdiriwang, kundi yung araw ng kamatayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganon nila. Ganon sila. Iniligaw ng Allah. Ganon sila naligaw. Dahilan sa kanilang mga gawain. Dahilan kasi lang pagsunod sa kanilang mga sarili at pagsuway sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qad taraktukum 'ala al-bayta layluha kanahariha, la yazighu 'anha ba'di illa halik." Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunay na iniwan ko na sa inyo sa mga Muslim ang malinaw na landas. Ito yung Islam, Quran at pagsunod sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kasing linaw ng pagkakaiba, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ng gabi at araw, ng liwanag sa dilim, at walang sino man ang maliligaw dito pagkatapos ko maliban na sila ay mapapahamak. Subhanallah. Napakalinaw ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bago lumisan sa mundong ito ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagkakaisa tayo mga Muslim na nakumpleto na ang relihiyon ni Allah, na iparating na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang anumang gawain na magpapalapit sa atin sa Jannah, at na ipagbadya na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kamusliman ang anumang gawain na maglalapit sa kanila patungo sa apoy ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa araw ng paghuhukom, itong mga nag-aangking mga Muslim na ito ay lalapit sila sa harb at sa lawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kung sino man ang iinom dito ay hindi na mauuhaw. Lalapit ang mga taong ito. Ngunit sila ay pagpapawalan. At magsasabi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sila ay mula sa aking umma. Hindi sasabihin sa kanila, sasabihin kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi mo alam kung ano ang ginawa nila pagkaraan mo. At ito nga ang katotohanan, mga alipin ng Allah. Hindi alam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya ay lilisan, may mga tao na magdiriwang ng kanyang kapanganakan, magbabago sa relihiyon, magdadagdag ng katuruan sa pananampalatayang Islam. Kaya naman sila ay pagbabawalang uminom doon sa lawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinasabi ng ating mga ulama na kabilang sa mga panganib, bakit dapat nating iwasan ang mga gawaing bid'ah tulad ng pagdiriwang na ito. Unang-una, sabi ng ating mga ulama, ito ay bid'ah at ito ay haram. Ito ay bid'ah, innovation, kaya naman ito ay matinding ipinagbawal sa pananampalatayang Islam. Naalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang saan ang pagdiriwang na yan ay inimbento ng mga Shia. Mga nagsasabing Muslim sila, subalit isinusumpa nila ang mga sahaba at ang mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kinalaunan, kinopya ng mga lihis na sikta at inuugnay nila sa Islam. Ito ay bid'ah, ito ay haram, hindi dapat natin ikagawin, sabi ng ating mga ulama,
sapagkat wala itong basihan sa Quran at sa Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, mga alipin ng Allah, ang pagsasagawa nito ay pagmamaliit sa mga sahaba at sa mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sa mga sinaunang henerasyon ng mga matutuwid na Muslim. Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na nasyon ay ang aking generation. Panahon na kung saan nabuhay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 years sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pagkaraan nito, yung panibagong 100 taon na yun, yung mga Muslim na namuhay sa panahon na yun, sila daw yung pangalawa sa pinakamainam. At yung ikatatlo daang taon, sila yung pinakamainam na Muslim na namuhay. Pinakamainam na generation. Ibig sabihin, sila yung may pinakamatibay na pagmamahal, pagkapit, pagsunod, pagsasabuhay sa sunod ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, yung pagdiriwang nito ng mga bid'a tulad ng Maulid an-Nabi ay tila ba minamaliit ng mga taong ito ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat sinasabi nila na kaya daw nila ginagawa ito ay pinagdiriwang taon-taon ay bilang pagmamahal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maalipin ng Allah, tandaan natin mabuti. Pakinggan natin ito. Sino pa ba ang mas higit na nagmamahal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tayo o ang kanyang mga sahaba? Tayo o ang mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hindi ba't ang kasagutan, mga alipin ng Allah? Magtipon-tipon man tayong lahat ngayon, late generation, kung ikukumpara natin yung ating pagmamahal at pagsunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, higit na minamahal ng mga sahaba ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kinalugdan sila ni Allah at sila ay nalugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kinalugdan sila ni Allah. Pinatawad ang kanilang mga naunang mga pagkakasala. Subhanallah. Ganito sila binigyan ng pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo. Subalit, sa kabila ng kanilang pagmamahal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni minsan ay walang naitala sa kanila, ni isa man sa kanila, sa mga asawa ng propeta, sa kanyang mga sahaba, kay Abu Bakar, kay Omar, kay Uthman, kay Ali, kay Uthman, sa mga kibaros sahaba, wala ni isa man sa kanila ang naitala na nagdiwang ng kapanganakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kung namumuhay man sila ngayon, mga alipin ng Allah, kasama natin at sila ay hindi nagdiriwang ng kapanganakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At yung mga nag-aangking Muslim na ito sa panahon natin ngayon, sa kabilang banda, sila ay nagtitipon-tipon at nagdiriwang ng taonan na tinatawag nilang Maulidun Nabi. Kanino tayo susunod? Kung nabubuhay ngayon ang mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meron kayang lakas ng loob itong mga nagkasabing mga Muslim na ito na sumusuway sa sunnah? Meron kaya silang lakas na loob upang suwayin ang mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upang suwayin ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung namumuhay sila ngayon, masaya tayo sapagkat nasa panig. Tayo'y nasa panig nila, hindi tayo nagdiriwang ng kaarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pagmamalabis sa relihiyon ng Allah at paggaya sa mga Kristiyano. Kaya tandaan natin, mga alipin ng Allah, ang Islam, ito yung relihiyon na wasatiyah, sabi ng ating mga ulama. Ito yung relihiyon na balance. Hindi tayo nagmamalabis at hindi rin naman tayo nagkukulang. Kung ano lang yung sinabi ni Allah at ng propeta, doon lang tayo, hindi tayo magmamalabis, hindi tayo magkukulang. Kaya nasa gitna tayo, balance ang relihiyon ng Islam. Yung pagdiriwang ng mga ganitong pagdiriwang ay pagmamalabis sa relihiyon at paggaya sa mga hindi mananampalataya. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam fa inna ma'ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluhu." Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, nagbabala siya, "Wag kayo," sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wag kayong magmalibis," sabi niya, "sa akin, tulad ng pagmamalabis ng mga hindi mananampalataya o ng mga Kristiyano kay Isa na anak ni Maryam." Bakit? Paano ba? Ano ba ang ginawa ng mga Kristiyano? Paano ba sila nagmalabis? Hindi ba?
taon-taon, kabilang sa kanilang pagmamalabis sa paniniwala kay Jesus, ipinagdiriwang nila taon-taon, December 25. Bagamat alam nila na hindi ito yung eksaktong petsa ng kapanganakan ni Jesus, kanila itong ipinagdiriwang taon-taon. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong magmalabis sa akin tulad ng ginawang pagmamalabis ng mga Kristiyano kay Jesus. Tulad ng ginawa ng mga Kristiyano kay Jesus. Bagkus sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu, sabihin nyo, ana abdullah, ana abduhu, fa innama ana abduhu. Sapagkat katotohanan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ako lamang ay hindi hihigit sa isang sugo, faqulu abdullah. Kaya't sabihin nyo, ako ay alipin ni Allah wa rasuluhu, at sugo niya. Gayon nga ang paniniwala natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay alipin ni Allah at siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nagmamalabis at hindi rin tayo nagkukulang dito. Mga kapatid sa Islam, yung isinasagawa ng mga nagsasabing Muslim na sumasalungat sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ay malinaw na tanda ng kanilang pagmamalabis sa propeta at pagsunod sa mga Kristiyano. Bakit? Taon-taon na rin ipinagdiriwang nila yung pinapaniwalaan nila na kapanganakan daw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahit alam nila na hindi naman talaga sa ika-12 ng Rabiul Awwal ipinanganak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi sa kanila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sino man ang sumunod sa ibang nasyon sa kanilang partikular na gawain, siya ay kabilang sa kanila. Siya ay kabilang sa kanila na mga hindi mananampalataya. Inna likulli qaumin aidan wa iduhum hada. Sapagkat katotohanan na sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa bawat pamayanan, sa bawat nasyon ay merong mga natatanging mga kapistahan at pagdiriwang taon-taon. Wa iduhum hada. At ang inyong pagdiriwang, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay dalawang Eid lamang, taon-taon, Eidul Fitr at Eidul Adha. Kaya mamili tayo mga alipin ng Allah. Sino ang susundin natin? Itong mga libis na sekta o ang sinabi mismo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na meron lamang tayong dalawang kapistahan, meron lamang tayong dalawang pagdiriwang na ating pinagdiriwang taon-taon, at ito ang Eidul Fitr at ito ang Eidul Adha, at wala nang iba. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bilang panghuli, sinabi pa ng ating mga ulama na kabilang sa mga panganib dito ay ito ay maituturing na pagpaparatang, pagbibintang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi pa niya naiparating ng buo ang mensahe ng Islam. Sa tuwina na merong ginagawang bid'a, ang isang nagsasabing Muslim, para niyang pinaparatangan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kulang pa yung dinalang mensahe ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ganito nga yung totoo mga alipin ng Ama. Kung ating unawaing mabuti, hindi pa sapat sa kanila ang Quran at Sunnah, ang mensaheng iniwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil bakit? Sila pa rin ay nag-iimbento ng mga katuruan o mga gawaing pagsamba na wala naman sa ating pananampalataya. Kaya't sinabi mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng ating mga ulama, sinabi ni Imam Malik, man ibtada'a fil Islam, sabi niya, man ibtada'a fil Islam, sino man ika ang gumawa ng mga pagbabago sa Islam, gumawa ng mga gawaing bid'ah sa Islam, yaraha hasana, at nakikita niya ito na isang mabuting bid'ah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana risalah. Sinabi niya, sabi ni Imam Malik, sino man ang mga gumawa ng mga gawaing pagsamba na wala sa Quran at sa Sunnah, gawaing bid'ah, at nakikita niya ito na mabuting bid'ah, ito yung rason ng mga nagsiselebrate ng birthday ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabuting bid'ah daw. Samantalang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. Lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Wa kullu dalalatin finnar. Walang sinabi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na merong mabuting bid'ah sa Islam. Walang sinabi ang mga sahaba na merong mabuting bid'ah. Tandaan natin, ang bid'ah walang basihan sa Quran at Sunnah. Ang Maulidun Nabi walang basihan sa Quran at Sunnah. Eh bakit natin gagawin? At nakikita niya ito ng mabuting bid'ah, para niyang sinabi, pinagbintangan na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah, ay nagtaksil siya sa mensahe niya. Hindi pa niya nakumpleto ang mensahe niya. At ganun nga ang nangyayari mga kapatid sa Islam. Sa tuwina na ang mga taong ito ay nagdiriwang ng mga ganitong pagdiriwang, Maulidun Nabi, o nagsasagawa ng mga gawaing pagsamba o anumang pagbabago paniniwala na wala naman talagang pinagugutan sa relihiyon ng Allah subhanahu
wa ta'ala. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kafitum. Sabi niya, sundin niyo ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At huwag kayong gumawa ng anumang gawaing bid'ah o pag-iimbento ng katuruan o gawaing pagsamba na walang basihan sa Quran at Sunnah, sapagkat sapat na sabi niya, para sa inyo ang naibigay na gabay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napakagandang kasabihan mula sa mga tapat na sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nais natin ay kabutihan. Kaya tayo ay nagpapaalala sa mga kapatiran. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pagmamahal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi po nasusukat sa pagmamalabis sa Kanya, sa pagsiselebrate ng Kanyang kapanganakan taon-taon, o sa mga paggawa ng mga gawaing bid'ah. Hindi doon nasusukat ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus nasusukat ang ating pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang sunnah. Walang pagmamalabis, walang pagbabawas, at nasusukat din ang ating pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag ating ipinagtatanggol ang Kanyang sunnah. Hindi natin hinahayaan na pagkaraang iwan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa malinaw na gabay sa Kanyang sunnah, ay mayroong mga tao na darating at sisirain at tataliwasin nila ang sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabayan naman tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipakita sa atin ang katotohanan at